araw sumalang sa lifestyle check ang pamilya Marcos. Kasunod yan ng ulat na ang distrito raw ni Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng pinakamalaking allocable funds o tinatawag na bagong pork barrel. May unang balita ang kasama nating si Mariz Umali. Sa gitna ng mga alegasyong maging sila ay sangkot sa korupsyon, handa raw kumasa sa lifestyle check sina Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos at ang buong First Family. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na? Open po, even before. Sagot ito ng palasyo sa lumabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na napunta sa distrito ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pinakamalaking parte ng tinatawag na allocable funds. Ang allocable funds ay pondong ibinibigay ng DPWH sa mga congressional districts at sa ulat tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Batay sa PCIJ report, aabot sa humigit kumulang 15.8 billion pesos daw ang natanggap ng distrito ng majority leader mula 2023 hanggang 2025, habang ang ibang kongresista nasa 1 hanggang 10 billion pesos lamang ang nakuha. Meron pang ilan na walang nakuha. Mas malaki rin umano ang natanggap ng distrito ng majority leader kumpara sa ilang distritong mas malaki ang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabasa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumabas na ulat. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Marcos ugnay ng ulat ng PCIJ. Sinagot din ni Undersecretary Castro ang issue ng pag-flag ng Commission on Audit sa 14 million pesos na hindi pa raw nakokolektang gastos para sa foreign trips ng iba't ibang ahensya. Paglilinaw ng palasyo, inabonohan muna ng Office of the President ang mga gastusin sa biyahe. Kaya ang mga ahensya pa nga raw ang may obligasyon na mag-remit sa kanila. Ayon sa report ng COA, hanggang December 31, 2024, may 14,403,827 pesos and 63 centavos na overdue receivables mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ginastos muna ng OP para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal na bumiyahe sa abroad. Ipinunto rin ng COA na malaking bahagi ng mga ito ay may 1 hanggang 2 taon nang di nababayaran. Nang tanungin kung bakit naantala ang bayad ng mga ahensya, sinabi ni Castro na may mga prosesong administratibo at auditing na kailangan sundin. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.